Itong 13 senador po ito, dito ho tayo makakakuha ng hustisya. Yung flood control na scandal at iba't ibang scandal pa ay maiimbestigahan na ngayong pagkakataong ito. Nagkaroon po ng pagpaplano na babawiin ng mga senador yung ating majority leader. Ilang araw na po yan na talagang pinipressure nila, lahat ginamit na para takutin ang mga senador na 13 senador na ito yung majority natin ngayon, tatakot-takot na pananakot at harassment at kakasuhan ang bawat isa sa kanila. Kaya po, bilang pagsuporta, dahil itong 13 senador po ito, dito ho tayo makakakuha ng hustisya. Yung flood control na scandal at iba't ibang scandal pa ay maiimbestigahan na ngayong pagkakataong ito. At yung impeachment po, sinasabi nila, kaya daw nagbago ang leadership ng Senado dahil ayaw daw matuloy ang impeachment. Pero pinatunayan po ni Senate President Alan Cayetano na agaran niyang kinunbin ang Senado as impeachment court. Lahat po ay gagawin ng administrasyong ito para lang pagtakpan ang napakalaki nilang kasalanan. Mag-aapat na taon pa lang po si Bongbong Marcos, alam niyo po ba, nung umpisa pa lang, yung ating gold reserve, ang ating pong bansa, meron po tayong nire-reserbang mga ginto. Ginto po yan na minamandato na dapat merong reserve in case na magkaroon ng krisis, may ibebenta po ang central bank, ang ating gobyerno at tayo po ay magkapera. 25 tons po ang binenta nila agad. Ni hindi man lang kumuha ng approval o hindi man lang kumuha ng endorsement galing po sa House of Congress or sa Senado. Bago mo kasi gagalawin yung mga reserba ho natin, dapat may pahintulot po ang ating Kongreso at ang ating pong Senado. Alam niyo ba kung magkano halaga ng 25 tons na gold? 125 billion. Oho, narinig niyo ho ba yun? Na nireport nila sa taong bayan? Tayo ho ay may mga edad na. Tayo, pinoproteksyonan na lang natin ang mga anak natin. Dahil kung tutusin, ilang laban na ang ginawa natin para sa bansang ito. Pero, kung hindi tayo kikilos, sino pa ho ang kikilos? Pare-pareho tayong may edad ngayon na nandito. Ako, 68 years old na. Lahat ng People's Power, nandun ako. Sa edad na 28, binata pa ho ako noon, EDSA 1. Nandun din po ako. Ngayon po, 68 na ako, 40 years ago. Pero ito pa rin, Marcos pa rin na naman ang kalaban. Kung matatandaan nyo ho yung Maharlikapan, ang sabi nila, gagayahin nila ang Indonesia na nagkaroon ng tinatawag nilang Maharlikapan na poponduhan ang lahat ng hanap buhay, negosyo man yan, para lalong umunlad ang bayan natin. Magtatatlong taon na yung Maharlikapan po, 520 billion.
Saan kumuha ng pondo yon? SSS, kinuha nila ng pondo. Ha? Land Bank, kinuha nila ng pondo. PDIC, 122 million ang kinuha nila. Ultimo, yung PhilHealth na may batas na yung sin tax law na lahat po na sigarilyo, alak, o ano man po yan na bisyo lang, soft drinks, yung nakakasama sa ating katawan, yan po ang tawag yan, sin tax law. Alam niyo ba sa sin tax law, kumukubra ang ating gobyerno sa tax po na yan na almost 220 billion. Yan din po ay dapat i-deposito nila sa healthcare natin, sa PhilHealth at anuman po na pag nagkasakit tayong may edad, hindi na mangangamba ang anak natin na merong magbabayad at sasagutin na libre na tayo sa gamot. Ang ganda po ng batas pong yan. Na-approve po yung batas na yan during Duterte time. Pinoteksyonan niya talaga tayong mga mamamayan. Kaya lang, ang nangyari, hindi na nga binibigay sa PhilHealth at sa Department of Health na dapat pag may nagkasakit, libre na dapat. Ang lahat tayo rito, kung nagkasakit, libre na dapat. Imagine, almost 250 billion a year. Hindi na nga nila ibinibigay doon, pati yung pondo na natitira sa PhilHealth, kinuha pa nila, 90 billion po yan. Yung 90 billion na yan, nasabi nila, dahil hindi naman ginagastos, sabi ni Recto, hindi naman ginagastos, ang 90 billion na natitira ay kunin na lang nila at ilagay para magkaroon daw trabaho yung ating mga mamamayan. Yung trabaho sinabi ho nila, nilagay nila sa DPWH. At alam nyo kung saan nilagay? Flood control. Sa flood control project. Hindi na nga nire-remit, binawasan pa nila. Nagdemanda po ang mga ilang doktor, naghain sila ng reklamo sa Supreme Court at sinasabi nila bawal sa konstitusyon yung pagkuha nila ng pondo sa PhilHealth tapos nilagay nila sa mga proyekto ng DPWH. 92 billion ang kinuha po nila. Nung nagdemanda ang mga doktor, nanalo sila, ipinasole. Dahil yung 60 billion, yung 32 billion, hindi na nila nagalaw. Pinasosoli sa kanila ng Supreme Court, pero anong ginawa? Hindi, dapat isole. Pero ang ginawa nila, yung 60 billion, nitong nakaraang taon, ikinarga uli sa atin. Ganon po. Alam niyo ho ba, lahat-lahat yan na ninakaw nila, doon pa lang po, pera pa ho, yung flood control project ha. Yung kinuha ho nilang pondo na yan, 1.4 trillion. Imagine po, 1.4 trillion. Yung pa lang ho, yung sa mga binanggit ko. Ngayon, eto hong pondo, nung nakaraang taon, o nakaraang 2 taon, kinargahan na naman po nila. At yung mga kinarga nila, napunta lahat na naman sa DPWH. At sino ang nakinabang na naman
ang ating mga politiko at ang ating mga congressman. Yung ating pong mga congressman na maingay, bibigyan ko po kayo ng halimbawa. Yung si Luistro, yung babae, alam niyo ba kung magkano ang pondong nakuha niya nitong nakaraang taon? Almost 7 billion. Batangas lang po yan, ha? Sinasabi ho ng mga congressman, hindi naman nadaan sa amin yan eh. Nek-nek nila. Kasi sa 7 billion, ang kinukuha ho nilang porsyento, 35%. Magkano ang 35% ng 7 sa labas billion? ng Senate. Kaya lahat to ng mga congressman na nagsusulong na i-impeach si VP Sara, lahat po yan naging bilyonaryo. Dahil hinayaan din ni Presidente, ni Speaker Martin Romualdez at nung mga nakaraang Senate President, hinayaan nilang nakawan tayo. Alam niyo ba, dahil sa mga anomalyang yan, tayo ho, may edad na. At kung yung apo ninyo, bagong panganak pa lang, may utang na ho ng 200,000 bawat isa. Mahigit 140 million na tayong Pilipino ngayon. Imagine po, bawat isa sa atin, ultimo apo natin, ultimo sanggol na bagong panganak, may utang na agad na 200,000. Nagtataka tayo, bakit, lalo na sa ating distrito, sa DOS, bakit ang daming hindi nakikialam? Etong ginawa nila, binusog tayo sa ayuda. Yung ayudang binibigay sa atin, sapat ba yun? Bigyan kayong 7,000, 10,000 sa loob ng isang taon. Tapos nanakawang kayo araw-araw ng daang-daang libong piso bawat isa sa atin. Kayo po, kung talagang mahal tayo ng gobyerno, bakit hindi tayo turuan na maghanap buhay, magnegosyo? Mahirap mamasukan sa atin dahil karamihan sa atin noon, biktima rin tayo ng kahirapan, kapos din tayo sa pinag-aralan. Pero may kakayanan tayo. Kaya natin maghanap buhay dahil may kanya-kanya tayong talento na ibinigay ng Diyos sa atin. So sana ang gobyerno, ang congressman natin, in-improve nila yung kakayanan natin. Binigyan nga tayo ng mga livelihood. Kung sino kukuha sa aking leader, susweldohan ako 500 a day sa loob ng isang linggo. Kahit hindi ko kilala yan, iboboto ko yan. Lahat tayo rito naging political leader. Lahat tayo naghangad na pagbabago, pero ang nangyari, binigyan tayo ng barya, yung pagbabagong gusto natin, paulit-ulit tuwing eleksyon na lang, yan ang ginagawa sa atin. Ang dapat sisihin, hindi lang yung politiko eh. Tayo rin ang gumawa, ang bumoto sa mga politikong yan. Kaya kung ano yung ginawa natin, yan din ang binalik nila sa atin.
Tanong ko po ngayon sa inyo, hindi ba ho kayo nagsisisi? Bagay, ang Pilipino, kahit na nasaktan, hindi talaga di aamin. Para kayong mga lalaki, nahuli na ng asawa, pero sinasabi, hindi, kaibigan ko lang yan eh. Hanggat hindi natin babaguhin, hanggat hindi tayo tatayo sa tama, yung nagawa nating pagkakamali noon, sinisingil na tayo ngayon. Kaya ngayon, ito na ang panahon na pare-pareho natin aayusin yung ating pagkakamali. Ang hirap ipaglaban ng pagkakamali. Dahil magtawag ka lang ng tao rito, lahat sumasabi, lahat tanungin nyo mga kapitbahay ninyo, ang hirap ng buhay ngayon. Hindi ko na malaman kung anong klaseng gobyerno ito. Pero, pag may nananawagan na tama na, sobra na, nasaan kayo? Bato-bato sa langit, ang tamaan huwag magalit. Diba? Ang pagbabago, hindi natin makakamtam to kung hindi tayo magsasakripisyo. Kami po na nandito ngayon, puro volunteer po kami. Kilala naman nyo siguro ako, lalo na yung mga taga-distrito 2 ng Quezon City. Ang hirap po ng kalagayan natin, pero mas mahirap pagka walang tumayo sa tama. Kaya po sana ngayong gabi na to, ngayong oras na to, lahat po sana tayo, buksan natin ang isip natin, ang puso natin. Panahon na gumawa naman tayo ng bagay para sa bayan natin. Panahon na gumawa naman tayo ng tama para sa mga anak natin. Gusto nyo ba? Mamatay man tayo rito ngayon, lumisan man tayo ngayon, pero ang problema, dala-dala ng mga anak natin. Gusto nyo ba na pahirap tayo, araw-araw na magtatagal at wala tayong ginagawa na itama, labanan ang paglalapastangan at pangwawalang hiya sa atin ng administrasyong Marcos na to, bababaon pa tayo ng mababaon. Ako, kung tutusin, wala na akong problema. Yung 3 kong anak, yung bunso ko, abogada. Yung pangalawa ko, doktora. At yung panganay ko, graduate ng visual arts, tumutulong ngayon sa akin. Inaaway ako ng asawa ko. Ano ba mapapala mo dyan? Gumagastos ka dyan? Sinusugal mo ang buhay mo? Hindi mo ba alam kung ano ang kalaban mo? Mahal mo ba kami? Na baka kami ay madamay? Nasa safety lugar ang pamilya ko dahil nasa isang subdivision. Pero paglabas ng mga anak ko, makakasiguro ba ako? Dahil ang daming naghihirap, ang daming namang adik sa paligid. Nakasasakyan nga ang anak ko. Wala, di ba pwedeng mangyari sa kanya yung mga hino-hold up? Ginagahasa? Ang sabi ko nga, sa tagal ng biyaya, sa haba ng biyaya binigay sa akin ng Diyos,
etong natitira kong lakas, ilalaan ko na lang na makatulong ako, yun na lang ang sukli ko bilang isang anak ng Diyos, bilang isang Pilipino, gampanan ko naman ang tungkulin ko sa bayan. Sinishare ko ho tayo ito sa inyo. Anak ako ng isang mahirap. Anak ako ng isang palahubog na Bisaya. At nasubukan ko rin, ang dami naming utang, ayaw na pautangin ang nanay ko sa tindahan. Kaming ng mga anak ang pumupunta sa tindahan para mangutang ng bigas. Dahil ang nanay ko hindi na kaya sabihin o tanggapin ang sinasabi ng may-ari ng tindahan dahil haba nga ng listahan eh. Eh ako, bata pa, wala akong pakialam kung ano sabihin dahil ito naman, ang kaugalian nating mga Pilipino, mabunganga tayo, bandang huli, pauutangin din tayo.